Yan guys, tanong ko lang sa inyo guys, lalong-lalo na sa mga Duterte supporters. Hindi man kayo nakasuporta sa gobyerno natin, sa Marcos administration, pero sana para sa bayan yung ginagawa nyo, hindi para sa isang tao lang. Kasi sa paglilitis ngayon ng ICC, diyan natin malalaman kung hindi talaga nagkasala si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan. So, hayaan na natin yung batas na ang humusga sa kanya. Kasi nga guys, nang Pangulo pa siya, di ba, paulit-ulit niyang sinasabi na handa siya sa kahit anong investigasyon, na hindi niya hahadlangan or tatakbuhan kahit arestuhin pa siya ng ICC. Parang si Bato de la Rosa rin yan guys nang nasa posisyon pa si Rodrigo Duterte, matapang sila na sinasabi nila na handa sila umarap sa ICC. Handa sila na harapin kung ano man yung mga reklamo o mga kaso na isasampa sa kanila. Pero ngayon guys, tingnan nyo si Bato de la Rosa. Magtatago sa Senado para hindi arestuhin ng ICC kung sakaling may lumabas na warrant of arrest sa kanya. So, nasa na yung sinasabi na katapangan na hindi tatakbuhan yung batas. So, ipaliwanag nyo guys. Kasi kung yung sinusuportahan nyo, yung handang sisihin yung iba para sa kamalian ng mga ginawa nila, para sa mga kaso na dapat nilang harapin kung mayroon man, ay hindi nila kayang harapin, parang may mali ata guys sa sinusuportahan nyo. Kasi imbis na makakaganda sa Pilipinas, lalong mapapasama. Ikaw ba naman guys, presidente ka ng Pinas, paulit-ulit ka tawagin, bangag, adik, magnanakaw, ng kapwa mo presidente ng nakaraan, na naging presidente ng nakaraan. Siyempre, anong mararamdaman mo nun? Anong may isip mo nun? Yung tao na yan guys, na pinaglalaban nyo, ay laban sa gobyerno natin, sa gobyerno ng Pilipinas. Na ang gusto niya, sila ulit ang humawak sa posisyon ng pagkapangulo. Gusto nila, sila ulit ang umupo sa upuan ng Pangulo at hawakan ang buong Pilipinas. Tapos na guys yung termino. Dapat igalang na at respetuhin yung bagong presidente natin, yung bagong gobyerno. Dapat ayun na yung sinusuportahan nila, hindi yung sarili nila. Kasi guys, yung mga kaso-kaso na yan, hindi naman lalabas yan kung walang mga basihan. Ngayon, sinisisi nyo sa Marcos kung bakit hinuli ng ICC. Si Trillanes po ang nagsampa ng kaso niyan sa ICC. Hindi po si Marcos. Sa panahon pa po yan ni Pangulong Duterte. Ngayon, hinuli siya sa panahon ni Marcos. Gusto nyo sisihin yung Pangulo natin. Gusto nyo isisi yung kasalanan na ginawa ng nakaraang administrasyon sa bagong administrasyon natin ngayon. Isipin nyo na lang ng maigi guys, na yung sinusuportahan nyo ba is makakatulong sa administrasyon natin ngayon, sa bagong Pilipinas ngayon, sa Pilipinas na handang magbago at handang umunlad? Makakatulong ba yan ngayon na sinusuportahan nyo? Antayin na lang natin na magbotohan. Ganun, tumakbo si Vice President Sara bilang presidente. Ngayon, kung manalo, siya naman yung susuportahan natin. Isipin nyo lang maigi. Yung sinusuportahan nyo, mga kandidato na yan, hindi po kayo yan kilala na personal. Sana, yung suportan nyo sa bayan, sa Pilipinas, hindi para sa isang tao lang. Kasi kung paulit-ulit lang na sisiraan nyo yung administrasyon natin, yung gobyerno ng Pilipinas, wala pong mangyayaring maganda, lalong lulubog yung bansa. So ang kailangan natin guys ay magkaisa na suportahan yung gobyerno ng Pilipinas para umunlad at maging maganda. Kasi para yan sa mga magiging anak natin, sa mga anak natin, sa mga susunod na henerasyon.
Ngayon, kung hindi nyo kayang suportahan yung gobyerno ng Pilipinas, gumawa na lang kayo ng maganda. Hindi yung sisiraan nyo pa kung sino yung presidente natin ngayon. Kung hindi nyo kayang suportahan yung presidente, gumawa kayo ng maganda na makakatulong sa Pilipinas. Hindi yung paulit-ulit na sisiraan nyo. So yun lang guys. Sana maintindihan nyo.